At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III hinggil sa ginagawang paghahanda ng ahensya sa nakakasang tigil pasada ng ilang transport group simula po bukas. Yusek Torre, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Okay, simula po bukas ay may 3-day transport strike ang ilang transport group sa bansa. Ano po ba yung mga ginagawang hakbang o paghahanda ng ahensya hinggil dito? Sa gana ng MDA, sir, we are coordinating with other agencies para sa mapaghandaan ang maayos na at ligtas na pagsagawa ng iba-ibang mga sektor sa transport strike bukas. Ngayong 10 a.m., meron po tayong meeting at sa iba pang mga stakeholders at pati na rin ang iba pang mga traffic in charge ng iba-ibang mga LGU sa Metro Manila. Pag-uusapan namin ang mga contingency plans kung ano ang ating gagawin depende sa makikita nating development bukas. Well, sir, may aasahan po bang libreng sakay ang riding public? Gaya ho ng dati nating mga ginagawa. Ang libreng sakay po ay depende sa ating assessment kasi nakakita naman natin ang kondisyon ng mga kalsada dito sa ating Metro Base, sa Metro Base 136 natin, dito sa head office ng MMDA. So, pag nakita natin na hindi na kaya ng mga hindi sumali na mga driver at mga iba pang mga sektor, iba pang mga transport groups, ang volume ng papasahero na nag-accumulate, saka tayo magde-deploy ng ating mga libreng sakay. Emergency service vehicles ang gagamitin natin dyan. Alright, sir. Patungkol naman sa pagpapanatili ng kaayusan at maluwag na kalsada sa Metro Manila, patuloy pa rin po ba yung ating mga sinasagawang clearing operations? Tuloy po yung ating mga clearing operations. Makikita po natin yan, may re-release natin sa ating Facebook pages at sa iba mga social media accounts ng MMDA para ma-inform din ang ating mga kababayan sa mga developments, no? Para malaman din nila yung mga thrusts natin para iwas na rin sa mga violations dahil gusto natin the less people na ma-apprehend natin, the better. Kasi yun nga ang gusto natin dyan, yung sumusunod ng kusa ang ating mga kababayan. Tapos, idugtong lang sa mga libreng sakay bukas, hindi kasi tayo nagde-deploy ng ganun-ganun na lang ng libreng sakay kasi ayaw nga nating makipagkumpetensya sa mga sektor na hindi naman sumasali sa pagkilos. Kaya ayaw nating agawan din sila ng hanap buhay nila. Okay. Well, so, hihintayin muna kung saan talagang maraming build-up ng mga pasahero bago po kayo magpadala ng libreng sakay. Tama po ba, sir? Opo, sir. Kasi naka-preposition naman ang ating mga assets. Ay, may assessment naman tayo kaagad yan. Nasa ngayon pa lang, alam na natin, i-expect natin kung halimbawa may tigil pasada nga. Dito sa mga lugar na to, identify na natin kung saan ang posibleng build-up. So, naka-preposition dyan. Nakatago lang ang ating mga vehikulo na pwede natin i-deploy para sa libreng sakay na yan. Okay. Alright, sir. Baka meron po kayong panawagan sa ating mga commuters, lalo na po para bukas. At sa ating mga kababayan, sa iba-ibang mga sektor, unang-una sa mga mag-isasagawa ng tigil pasada, sa atin naman, yan ay karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang mga saloobin. Ang sa atin lang, reminder lamang, yan ay may boundary rin yan. Kung pwede, walang pilitan, walang harangan sa ng mga hindi sumasali, at remain peaceful at palaging may konsiderasyon sa ating mga kapwa-tao at kapwa mga gumagamit ng kalsada. At sa iba namang mga gumagamit ng kalsada, sa ating mga, lalo na sa commuting public, intindihin natin ang ating mga kababayan na nagsasagawa ng ganyang mga pagkilos sapagkat karapatan nila yan. Pakinggan natin ang kanilang sinasabi at tingnan natin kung ano ang ating pwede may suporta sa kanila at kung ano man ang pwede natin. Kung may mga opinion kayo, nasa sa inyo rin yan at libre kayong ihayag ang opinion na yan. At sa ating lahat, kung po pwede, magipagkapwa-tao na tayo dyan sa kalsada. At lagi namin sinasabi sa MMDA, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Alright, sir. Maraming salamat po. MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III.